O, tiga-duto yun. Ladies and gentlemen, the Philippines' master rapper is in the house. Right. Ako si Francis M. taga Antipolo, Rizal. Isang makatangan sa data ay mikropono lang. At kami narito kasama ang Balikbayan, ha? I-feature natin ang Antipolo, kaya samahan niyo ako, alright? And then, yeah, but wait, we're here now, in the heart of Antipolo City. Alam mo, Drew, yung Mystical Cave, ito na. Maganda, maganda. Ito, ano nakikita natin dito? Ito para siyang ano eh. Ice cream yan na broccoli. Yan. Meet the locals. Yan si Susan. 10 years na nagbebenta ng mga, yan, yung mga religious artifacts. O, galing kay Tessie. Tessie, thank you, ha. Ito, yan ang #1 product ng Antipolo, yung suman. No. Suman, mangga, kasoy. Yan yung mga produkto ng Antipolo, sumaka. Of course, mawawala ba naman ang pagtikim sa raps ang specialty ng Antipolo? Hallelujah! Hallelujah! When I do that, that means it's really good. Very madali yan. At syempre, hindi ko rin palalampasin pagkakataong makakuha ng pointers from the Pinoy master himself. You know, school or no school, don't let anything stop you. Don't let, you know, your fears be a hindrance. Kumbaga, gawin mo lahat ng gusto mo. May athlete ka, di ba? Hindi, Para trying. aakyatin natin, alam ko tapos na Holy Week, pero magpepenitensya po kami. 205 steps pa akyat. Buhatin mo na ako, tara, sasakay ako sa'yo. Okay, alam nyo. Ay, ang sarap. O, naka 10 steps ka na. 192 pa. Oh, yeah. Baby. Handa na ang kamera. Sama mo. Bakasyon na kasama sama. Lahat na narating, yun mo lang malalaman. Kapit-bahay mo pala. Balikbayan, balikbayan. Ang ganda, biyahe na ang lawak na gala ng baryo na pinakunan. Balikbayan, Malapit na, oh. balikbayan. O, tiga-duto yun. Want to escape from hustle and bustle of the metro? Inhale fresh air while enjoying breathtaking sights? Pero, let me take you to the so-called city in the sky, Antipolo. Isang lugar na talagang dinarayo, lalong-lalo na ng mga deboto. Matatagpuan kasi sa Antipolo Cathedral ang Our Lady of Peace and Good Voyage, na pinaniniwalaang nagbabasbas at gumagabay sa mga biyaherong kagaya ko. O dito, sikat din ang Antipolo sa mga extreme adventure seekers na kagaya ko. Dahil sa matarik na landscape na lugar, perfect itong training area ng mga atleta. Pero kung akala nyo, dyan na nagtatapos ang pwedeng dayuhin sa bayang ito, ha! Nagkakamali kayo. Ano yung mga gusto ko pumunta dito sa Antipolo? Una, syempre, ang dahil magagandang overlooking views. Pangalawa, bumibisita ako sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Pangatlo, sa isang word na to, lahat may uuwi ko sa aking mga minamahal. Sumaka. Suman, mangga, kasoy. Yeah! Talaga namang napakaraming nabibighani sa ganda ng Antipolo. At isa na nga dito ay ang celebrity tour guide natin ngayong gabi. Antipolo for me is a quaint town. It's very, it's a lovely town. Hindi ko pagpapalit itong Antipolo sa Alabang o ano. Pag umulan, pag nabaha na Manila, kami nakaahon pa rin. Pag bumaha yung Antipolo, matakot kayo. Lubog na kayong lahat. Antipolo is located in the province of Rizal, east of Manila, where the sunrise is best seen. Its name was derived from tipolo, a tree that is indigenous in the land. Antipolo is also considered the city of pilgrims and contemplatives.
tourists and traders, artists and artisans. Pero hindi lang dyan dinarayo ang lungsod na ito. Perfect din kasi lugar na ito para sa mga biking enthusiast kagaya ko. Very challenging kasi ang steep road backyard ng Antipolo. Andito na rin ako, might as well. Puntahan ko na ang mga pinagmamalaking destinations ng syudad na ito. Strolling Antipolo, master rapper style. We're here now, in the heart of Antipolo City. Okay, one. And learn something from the nationalistic rapper who brags about her flag. Eh, pag natalo si Pacquiao, bubuhatin pa ba natin ng bandila? Ako, binubuhat po bandila. Habang buhay, nandyan po yan. Balikbayan. O, tiga dito yun. So many ways sinitingala, nire-respeto, iniidolo. Regarded as the first Filipino rapper. Di lang sa entertainment industry, inukit ni Francis Magalona ang kanyang pangalan at legacy, kundi pati rin sa Pinoy pop culture. His success as a rap artist in the early 90s paved the way for the hip-hop genre to gain popularity in the country. We have a problem. Malakas pa kita ng suporta ng babae rin. Pero bago pa man, naging bahagi ng kultura ng bayan ng ating master rapper dahil sa kanyang kontribusyon sa musika. Gumawa na rin ng pangalan ng kanyang mga magulang sa Pinilac-Tabing. I'm a son of Pancho and Tita. A real and real life movie couple. And of course, they ended up together. During the golden age of Philippine cinema, the love team of Pancho Magalona and Tita Duran was among the most popular. Ang feeling ko parang wala na akong kailangan patunayan dito sa industriya kasi parang kumbaga sa royalty, sa dugo nilang pareho, royal blood na ako. I started my career with Channel 7 and then of course I became a regular of Student Canteen na kalaban pa ng Bulagayan. I was also an original member, 16 original members, one of those sa That's Entertainment ni Kuya Jerms. Thank you very much for inviting me. Ako ay isang proud member of Original. In 1989, with his career in the slopes, the young entertainer recorded the country's first rap album, Yo! Nabuo yung album, siyam, 8 ng Tagalog, 8 English, may isa Tagalog. Yung Tagalog yung sumabog talaga yung mga kababayan. Francis churned several albums during the course of the decade, amplifying his influence in the industry each time. This is from the new media, the first Filipino-American Visionary Awards, legend in music, parang pioneer for Philippine rap. And then now, of course, habang tumatanda tayo, I'm already 43 years old. Siyempre, I want to slow down. So, I'm looking at other careers, probably as a photographer. Right now, I'm a photojournalist. And I contribute to some magazines. At present, I'm a member of the Camera Club of the Philippines, and I'm trying to learn some more in photography and build a name. Among his many enterprises over the years is his film production outfit, Filipino Pictures Incorporated, which produced acclaimed short films and music videos for top artists like Sponge Cola and Ellie Buendia. In 2006, Francis put up a clothing business. More than a hip brand, the master rapper sees this venture as another venue to lift the Filipino people. Gusto ko, bawat Pilipino sa buong mundo, pagka suot-suotin na yung damit ko, parang proud sila na Pilipino sila. In his home in Antipolo, Ethan likes to sit back and chill with his kids and his lovable pet dogs. Okay, this is my eldest dog and this is my youngest. This dog, si Kuli, is 13 years old now. And lumabas na siya sa cover ng album ko, yung Freeman 2. Matanda na siya, if you would notice. Pero maiwanan muna sa bahay ang mga bantay. Samahan niyo ako, alright? And let's see what we can take.
Marami magagandang tanawin dito eh. Isa sa mga dahilan kung bakit na in love ang ating master rapper sa Antipolo ay ang magagandang tanawin dito. Kaya naman para kay Kiko, perfect talaga ang lugar na ito as he has further explored his artistic expressions and his favorite photo subjects. Street. Gusto ko yung mga street, mas black and white. And then gusto ko yung street, yun ang strength ko, I think, street photography. We're here now, in the heart of Antipolo City. Okay, we're gonna take pictures. Kuha tayo ng mga litrato ng mga tao nandito, mga tindero, tindera. Dito nagbebenta ng mga pasalubong. Magkano po, ma'am? 50 lang. Suman, 50. And then yung kasoy po ninyo, how much po? Soy per kilo, 400. Ito po. Aba libreng tigim po ito. Ano pong name nila, ma'am? Galing kay Tessie. Tessie, thank you, Ito, yun ang #1 product ng Antipolo, yung suman. Every May 1 na, yung Sumaka Festival, suman, mangga, kasoy. So, tatry natin yan. Yung asukal. Dahan-dahan lang sa asukal. Mga diabetes dyan. Suman, mangga, kasoy. Yan yung mga produkto ng Antipolo, Sumaka. Yan. Saan po gawa yung kalamay? Laguna made nila siya naman dito. Ito naman galing sa Quezon. So parang, in other words, yung Antipolo, parang naging bagsakan na ng mga pasalubong items. Buko pie, meron na rin dito, mga buko pie. So talagang na-establish na nagiging tourist spot na talaga yung Antipolo. Okay. Wait. Dito po, makikita nyo, mga crucifix, mga rebulto, mga rosary beads, mga stampita, gano'n. So, tanongin po natin, ano pong pangalan nila, ma'am? Susan Marinas. Susan? Ito po si Susan. Susan, gano'ng katagal ka na nagbebenta ng mga religious artifacts, mga ganito? Matagal na po. Katagal na? How long? Yan ako na buhay pa eh. Mga 10 years na. Dati po, dun sila sa may parking, sa may church. Kaso parang nagiging masikip doon. Nilipat na lang sila dito. Pinagawa ito para talaga dito sa mga products, mga pasalubong center. Lahat ng mga tao, kung napapansin niyo, pag bibili ng bagong sasakyan, inaakyat dito sa Antipolo, binibindisyonan lahat ng mga sasakyan. Kasi yun yung parang, para maging blessed yung sasakyan, hindi tamaan ng malas. Our Lady of Peace and Good Voyage. Yan. Okay. Pagkatapos natin dito sa Pasalubong Center sa Antipolo, ito naman ang kukunin natin. Ito talaga ang star ng Antipolo Yung Antipolo Cathedral, where millions of devotees visit every year. Tuwing Holy Week po at saka tuwing May 1, yung fiesta namin, yung Sumaka Festival. Ngayon, kunan natin ng picture. Ayos, Hey. Nice one. Very good. Nice church. Good to be here again. Sir. Ay, Rev! Kumusta? Ikaw pala yung humaharang dito Kasi alam mo, ang ganda-ganda ng church dito. Talagang hindi ko naman alam yung kumukuha Anyway, kanina pa kita hinahanap Where are we going? We'll shoot parts of the church. And then we'll talk to some people who can give us more info. Okay. And then we'll go throughout Antipolo later. All right. The other places. Do you need to take more pictures? Yeah. Okay, go ahead. Let's go. People from all walks of life come here to visit the miraculous image of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, or Our Lady of Peace and Good Voyage. Made of dark hardwood, the so-called Brown Virgin was brought to the country by the Spanish conquistadors in 1626. Alam mo, Drew, you can't imagine yung ganitong lugar na to. Ngayon, walang tao, no?
Pero tuwing linggo, talagang sobrang dami. I mean, you can't imagine, punong-puno ng tao. That's just an ordinary Sunday. Why? I mean, why is this extraordinary as compared to other churches? Well, one, aside from yung mga, talagang from here, they go to Mass here, yung mga iba pang mga from outside. Siguro yung mga devotees. Yeah, they're going abroad or any, Kaya akma itong yung Brown Virgin, Our Lady of Peace and Good Voyage, para sa'yo. Kasi your show, balikbayan, you travel a lot. So, it doesn't hurt if you, offer a prayer. It came from Mexico. And then every time kasi yung Mexico parang sister country ng Philippines when we were a colony of Spain. Okay. So parang we're twin city, twin country. Every time may voyage, may galang na pupunta from Mexico, kinukuha yan parang for good luck, for parang, Dinadala dito. Yeah, dinadala. They travel, ganyan. Yan ang parang lucky charm nila for para hindi sila they don't get into, siguro mga storms or whatever. And then eventually, Punta na lang sa atin. Punta na lang sa atin. Right? Everywhere, bro. Alright. The propensity to smile. From the Antipolo Cathedral at the heart of the city, we shuttled 30 minutes to Putin, Bato at Barangay San Luis. Alright. Dito po tayo ngayon. Summer na kasama natin si Drew. Andito tayo ngayon sa Barangay San Luis. Yan ang barangay ko. So dito ka? Malapit ka lang dito? Oo. Dyan lang ako actually. Yung pulong yun? Dyan ako nakatira. Yung zip code namin dito. 1870. Dito ka na nakatira. Alam mo. Barangay San Luis. Anyway, andito tayo ngayon sa Mystical Cave. Papunta tayo dito, Medyo you have to prepare yourself. Well, sabi nila, itong cave na to, maraming mga milagrong nangyayari. Tapos, meron yan si Inday Nelly, naggagamot daw yan. Yung sa taas ng cave, yung mga stalactites, stalagmites, may mga makikita ka raw mga religious objects. Formations. Pero ito yung pinakapamatay dahil ako medyo matanda na, Ikaw hindi naman. Triathlete ka. Hindi naman, 28 years old ka lang Hindi. Triathlete ka, di ba? Hindi, Akitin natin, alam ko tapos na Holy Week, pero magpepenitensya po kami. 205 steps paakyat. Buhatin mo na ako, sasakay ako sa'yo. Okay. Alam mo, mukha mo nga talagang Fountain of Youth, pero Ay, ang sarap. 205 to. Hi, Francis. Talaga naman, you put the rap in hirap. Yan, we're almost there. While waiting for the key sa gitna kuweba, nag-pictorial muna kami. Alam mo pare, pinagtataka ko. Nakalagay iba kanina doon sa baba kung magpapagamot kay Inday Nelly. Magte-text sa may number pa. Meron pa siya. Albularyo ba si Inday Nelly? Hindi ko alam Pero ngayon nakalagay Inday Nelly Deles, Welcome, Mystical Cave. Parang Siya yung may-ari. Oo may gate tapos yun doon yung name niya. Parang nakakapagtaka, di ba? Gusto ko malaman kung anong history nitong taong to, sino siya. Finally, we're at the home stretch. Konti na lang. Sana wag na magpakalo si FM. 16 na na hakbang. 205 to. So, 205 minus 16. Ang nilakad natin 100. Hindi, okay lang yun. Basta't malalakad naman natin, FM. Oo, sige. Diba? Wala mahina ako sa math Diba, ito na yung huling lakbay natin, game. Ito na, Mystical Cave, ito na. Ano ba ang meron dito, Mac? Dito, ba? May mga images dito. Na gawa ng tubig. Water formation. Dito mo natin? Dito sa loob? Hindi, sa restaurant. Well, ito yung siguro, I've never been here, pero this is siguro one of the proud places na may feature ng Antipolo, Mystical Cave. Bakit Inday Nelly Deles? Anong significance si Inday Nelly? Bali si Inday Nelly, siya yung naka-discover nito. Itong cave na to. Mga 1972. Sino siya? Siya yung pali nag-maintain ng kuweba na to. Siya may-ari. Okay. Paano yan nami-maintain ng kuweba? Bali, Gusto ko malaman. Ito, bali, di ba, naglalagay lang siya ng rules and regulation dun sa labas na bawal, halimbawa, bawal yung kumain, magdala ng pagkain sa loob, yung mga ikakalat.
dito. Kaya yung kuweba na to, malinis pag pumasok tayo. Pero alam mo, napansin ko lang kasi SM mo. Sige pare. Hindi, napansin ko na to maintain this, it probably costed some money. Hindi, dahil syempre nilagyan nila ng mga steps. Marami rin pupuntang turista rito. Dito? Si Inday Melly rin pala ang nagmamayari ng property where the cave is. Malaki at malalim din ang kuweba. At sa mga napapasyalang parte pa lamang ito, may 1 oras din aabutin ng tour. Ito yung unang mga images dito sa kuweba, yung Pieta. Mukha siya ni Virgin Mary. Okay. Ayun yung mukha ni Virgin Mary. Ayun po. Yung mata niya yung parang nakatikit, yung puti. Hindi niya naman yung parang nakasimangot. Okay. Ito po yung kanyang leeg. Likod niya itong nakaside yun. Oh, yeah. Parang mo siyang nakaluhod. Ah. Sabay, ito naman si Jesus Christ, nakasanggal po sa dibdib ni Virgin Mary. Ito po. Yung white na yun, ayun po yung kanyang buhok. Ah. Bilang mata niya, ilong niya yung batong nakaumboko. Okay. Bibig. Ito yung pinakakatawan niya. Ah. Kamay niya itong parang alupay-pay niya. So, nagdadasal yung mga tao dito? Hindi, sa mga tuwid, isipin mo, yung tubig na yan, syempre, prehistoric pa yan, no? Para ma-form yan, no? Mga stalactite, stalagmite. Sabihin pati tubig, pwede maging sculptor, eh, no? Natural sculpture. Ito tanong ko sa'yo, Mac, ba't ang lamig dito? Ibig sabihin may butas somewhere dito. Baka kasi alam ko dito. Saan nagagaling yung hangin? Parang dito yan eh, galing po dyan sa may cathedral. Kasi sa dulo po, ayun po, sa dulo po ng butas na yan, meron may po butas yung eh. nakadulo yan, tapos may open air siya sa taas. Ayun. Doon. Ano ba ito? Parang broccoli, eh, di ba? Yan, no? Parang gulay, eh. Oh. Yan gulay, ito yung, ano, parang patong-patong na broccoli. Ice cream yan, eh, na broccoli. Yan, no? O, tiga dito yun. Man, I'm just, handang-handa na akong lamitakin. Ano, sayang na. Tingnan mo naman yung pagkain. Ito, pero hindi ko alam kasi kung ano yung mga nandito sa Tawagin natin si Florence. Hey, Florence! Hi, Francis! Hey! Hi. I'm you, and I think I want to eat everything. Florence, I was telling Drew, they wanted to feature Antipolo for, from Balikbayan. And I said, okay, you can feature a lot of tourist attractions, pero you cannot feature Antipolo without featuring View Chalet. Thank you. Thank you for all the wonderful things you've said. Would you like to, what does View Chalet mean? Okay, View means, well, literally it means old house on top of the Alps or in the mountains. It's normally found in the mountains. So since we're on top of a hill, hence the name. So this is a Swiss restaurant. It is a Swiss restaurant. How does it differ from, like, Filipino? Oh, well, Filipino is of course more of the Asian part, right? So since Swiss is European, as usual, it's normally very rich, very creamy, very dairy, and there's a lot of processed meats as well, like sausages, ham, bacon, etc. Swiss Tony Hassig and his wife, Susan, opened their home and kitchen for people to experience their brand of Swiss cuisine. At sa dami na nakakain sa lamesa, dapat siguro maumpisa na natin yan. Pero ano nga ba mga ito? As quick as I can, this is Rösti. Yes, Rösti. It's a very authentic Swiss. It's basically pancake, potato pancakes. This is Swiss hash browns. There you go. So, yeah, exactly. So, Americanized, this is, of course, Otobuco. It's an Italian-inspired dish. So parang caldereta. Sort of, yes. And then we have fettuccine padilla. This is very simple, actually. It's just pasta with smoked ham, cream, and mushroom. Okay. And then this is Berner Platte. This is also very Swiss. That's Very my rich. platter. This is Swiss sausages, served and the bratwurst. This is homemade, well, it's a slab of homemade bacon, smoked bacon. And then this one. And this is chicken rigatoni, named after my late father. And it's his recipe of just actually lots of ginger, garlic, and rosemary. And then there's pizza della casa, which means house pizza. It's with smoked ham also, again, homemade. That is my favorite. Yes, Oh, this it is your favorite? Yeah. Oh, I'm going to try this one. And everything. What is that? Couscous or something? No, this is herbed rice. We use brown rice and mountain rice. We mix them together, and then we put herbs, basically from our garden.
Try some ossobuco. Well, your pasta is not too creamy. Ako kasi I'm afraid of, cream-based sauces na. Like sa carbonara. Oo, natatakot ako because I'm more of the red sauce kind of guy. But for this, it's not as creamy, it's not as thick, it's not yung super rich na magsasawa ka agad. Yeah. There you go. This is a hearty meal indeed. Perfect pang recharge sa mga naubos naming energy sa pamasyal with master rapper Francis M. Sabi nga, how's it? Ako patay. See? When I do that, that means food. Thanks for the meal, bro. Pare, talagang itong binabayaran dito yung took finish our meal with the ice cream tapos with that nice view. Pero kung sa tingin mo okay yung view dito, yung next na pupuntahan natin, ibang klaseng view naman. What makes Antipolo special? That for me, pagka tinanggal na natin ang lahat, pag sinabing bakit special ang bayan mo, yung pagiging maaliwalas ng paligid, nagiging klaro ang ating pag-iisip, yun ang number one selling point ng Antipolo. That's what makes Antipolo special. My name is Francis M. Yo, man. Pat. Hindi ka po